O ng mga pangyayari ngayong linggo sa usaping politika. Kabilang na dyan ang pag-usad ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte at ang nangyaring putukan sa Senado. Ugnay niyan, may pananaw ang ilang sektor hinggil rito. Silipin yan sa ulat ni Gab Villegas. Naging usap-usapan kamakailan ang mga pangyayari sa Senado ngayong linggo mula sa pagbabalik ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa pagpapalit ng liderato ng Senado, paglalagay sa kanya sa Senate custody, hanggang sa mga tensyonadong tagpo na nauwi pa sa putukan, hanggang sa makatakas ang senador sa Senado. Ano nga ba ang posisyon ng Simbahang Katolika sa usaping ito? Sa pastoral letter ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na inilabas sa kanyang Facebook page na magsisilbing laman ng homilya sa mga parokya ng Archdiocese para sa Ascension Sunday, dito ay pinuna ng Arsobispo ang paghawak umano ng Senado sa impeachment process. Tinawag ni Archbishop Villegas ang pagpapalit ng liderato sa Senado na tila graffiti sa pader na nagpapakita ng isa na namang tusong plano para patagalin ang paglilitis at gamitin ang institusyon bilang kalasag para sa isang pinaghahanap ng batas. Para naman kay Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary for Public Affairs ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, layunin ng nasabing mga pahayag na gabayan ang mga mananampalataya at itampok ang mga usaping moral pagdating sa politika. When naglalabas ng ganyan ang katolikong simbahan, hindi para manuligsa lamang ng mga politiko, kundi ipakita din sa mamamayan na may nangyayaring hindi maganda at hindi tama. Mga pangyayari na hindi na akma. Ang ginagawa dito ng simbahan is to guide the flock. Because it may be possible that the flock is already confused sa mga pangyayaring ito. Saan ba tayo babaling? Hindi dito yung simbahan para sila ay gabayan, para sila ay tulungan, at para nga tumayo bilang isang pinuno din, na ang talagang iniisip ay ang interes din at kapakanan na mas nakararami at hindi lamang ng mga politiko. Binanggit rin ni Father Ceciliano na dapat unahin ng mga politiko na paglingkuran ang bansa at hindi ang kanilang mga interes. Dahil na rin sa paggamit ng ilan sa mga talata sa Biblia, hinimok rin ng pari ang mga ito na isabuhay ang mga katuruan na nakapaloob sa banal na kasulatan. If you're gonna quote a verse from the Bible, be sure naman na patututuhanan ninyo yan, paninindigan ninyo yan. At hindi lamang parang maskara na magtatago sa inyo sa kung ano man na masamang balakin ninyo. Sa huli ay hinihikayat ni Father Ceciliano ang mga mamamayan, gayon din ang mga politiko na magbalik loob sa Diyos. Pagod na ba Pilipino? Sasawa na ba kayo? Masyado na ba tayo nahihirapan? Bumaling tayo sa Diyos. At itong panawagan ngayon ng ating Panginoon, bumaling tayo sa Kanya. At wag lang bumaling kung kani-kanino. Wag lang lumapit at sumuporta kung kani-kanino. But at the end of the day, ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, kapayapaan at kapangyarihan, walang iba kundi ang Panginoon. Go back to God. And that is a call not only for the ordinary Filipinos, but also for our politicians. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.